ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Oh, so good. Homeo, so tanghon. So bagay sa bawat celebration. So easy, so dummy. Homeo, so tanghon. Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ho tayo ng Linggo, 29 sa buwan ng Marso taong 2026. Ako po si Lef Narciso at ito ang programang Maynila, ito ang Pilipinas dito sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Sa ulo ng ating mga balita, Department of Trade and Industry tiniyak na walang pagtaas sa presyo ng pangunahing bilihin hanggang April 16. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Tupad at iba pang programa inihahanda ng DOLE para sa mga manggagawa na maaapektuhan ng krisis. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Publiko hinikayat na bumili sa mga kadiwa para sa murang pagkain. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Power Distribution Utility pinagpapaliwanag ng ERC sa planong taas singil sa kuryente. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Mga pribadong ospital nagpahiwatig ng taas singil. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Mas maraming pasahero inaasahan sa bus terminals ngayong Semana Santa. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! At ngayon sa detalye ng ating mga balita, namumuro pa rin ang double-digit oil price hike ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry sources, posibleng maglaro sa 11 pesos hanggang 12 pesos ang itataas ng kada litro ng diesel, habang posible namang tumaas ng 3 piso ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang 11 pesos sa kerosene. Batayan sa 4 na araw na kalakalan sa pandaigdigang merkado at posible pang magbago. Pero kung matutuloy, posible nang pumalo sa halos 150 pesos ang kada litro ng diesel ngayong linggo. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas!
nananatiling steady o walang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa kabila ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, walang magaganap na price increase sa halos o higit 200 produkto hanggang 16 ng Abril. Kabilang sa mga produktong binabantayan ay ang mga canned sardines, corned beef, cup noodles, kape, gatas at maging ang kandila. Tiniyak din ng mga manufacturer at retailers sa DTI na sapat ang supply ng mga produkto kaya hindi pa kailangang magtaas ng presyo sa ngayon. Posible namang magkaroon ng paggalaw sa presyo sa huling bahagi ng susunod na buwan. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Sa kaugnay na balita, nilinaw ng Department of Agriculture na hindi nila inaasahang sisipa sa higit 500 ang presyo ng kada kilo ng karneng baboy. Sabi ni Department of Agriculture spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa, worst case scenario lang ang nabanggit kung hindi aaksyon ang gobyerno. Kasunod pa rin ito ng epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagpapamahal sa produktong petrolyo. Ayon kay de Mesa, punong-puno ang mga cold storage ng bansa ng mga kapwa lokal at imported na karne. Tiniyak din ng ahensya na nakahanda silang mamagitan para hindi maging pabigat sa bulsa ang presyo ng mga bilihin. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Naghanda na ng initial standby fund na 1.2 billion pesos ang Department of Labor and Employment o DOLE para sa mga manggagawang maaapektuhan ng krisis sa langis. Ayon sa DOLE, gagamitin ang pondong ito sa kanilang flagship programs tulad ng TUPAD at Integrated Livelihood Project para sa mga displaced worker. Ang hakbang na ito ay sunod sa pagdeklara ng State of National Energy Emergency para matugunan ang peligrong dala ng gulo sa global energy supply. Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa iba pang ahensya para sa emergency employment at tulong sa mga repatriated OFW na uuwi ng Pilipinas. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Hinikayat naman ng Department of the Interior and Local Government ang publiko na tangkilikin ang mga kadiwa store sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa ahensya, may kadiwa sa 784 na locality sa bansa kung saan mas mura ang mga produktong direktang galing sa mga magsasaka. Inutusan din ng ahensya ang mga LGU na magbukas ng mas maraming kadiwa centers sa kanilang nasasakupan para mas madaling maabot ng consumers. Layunin itong siguruhin na may sapat at abot kayang pagkain ang bawat pamilyang Pilipino sa gitna ng nararanasang global energy crisis. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Inatasan ng Energy Regulatory Commission ang mga distribution utility na kaagad magsumite ng detalyadong report kung magtataas ng singil sa kuryente. Ito'y kung nakakaranas sila ng pagsipa ng generation cost dulot ng fuel price shock, epekto ng krisis sa gitnang silangan. Sa bisa ng State of National Energy Emergency, inuutusan ng ERC ang mga kumpanya na ipaliwanag ang taas singil at magpakita ng mga invoice kung mula sa kanilang power suppliers. Layunin ng hakbang na ito na mabantayan ang presyo at makahanap ng paraan ang gobyerno para hindi masyadong mabigat ang maging dagdag bayarin ng mga consumer. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Posible namang magtaas ng hanggang 5% sa kanilang singil ang mga private hospital sa bansa dahil sa krisis sa langis. Ayon kay Dr. Jose Rene de Grano ng Private Hospitals Association of the Philippines, naapektuhan na ang operasyon
ng mga ambulansya at generator sets na gumagamit ng diesel. Maliban sa langis, nagmahal din ang mga imported na gamot at medical supplies na ginagamit sa mga pasyente. Paalala naman ng Department of Health, dapat ipaliwanag ng maayos ng mga ospital kung paano nakuha ang 5% dagdag singil bago ito ipatupad. Aminado ang ahensya na hindi nito kontrolado ang hospital fees. Maynila, ito ang Pilipinas. Inaasahang mas dadami pa ang mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ngayong Semana Santa. Ayon kay PITX spokesperson Jason Salvador, kakaunti na ang magdadala ng sariling sasakyan, maging ang sasakay ng eroplano dahil sa mahal ng produktong petrolyo. Sa katunayan, lumampas na anya sa 1 milyon ang foot traffic sa Land Port Terminal mula nitong March 22. Babala naman ni Salvador, maaari itong magresulta sa mas mahabang pila o hintayan ng biyahe, lalo na sa mga walang booking. Maynila, ito ang Pilipinas. Pilipinas ang oras, 14 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. This time. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado.
Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Kami mga social worker, hindi lang naman kami yung mga tagabigay ng ayuda or hindi lang kami tagabigay ng mga sardinas at bigas tuwing kalamidad. No, we're fighting for systemic change. Pero tingin niyo ba sa ganito kalaking work na ginagawa ninyo para sa ating lipunan, do you get enough credit for what you do? Actually, hindi. Maraming sasang-ayon sa akin na social workers. Kasi hindi naman talaga nabibigyan ng enough credits. Bago sila mabigyan ng tulong or bago sila ma-coordinate sa ibang tao, may social worker na tumatrabaho ng kaso nila. No, na hindi kami nakikita ng ibang tao. Kasi ang nakikita lang kung sino yung gumawa ng trabaho. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, Pilipinas ang oras, 7:20 ng umaga. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Good morning, sunshine. I hope that you're well. Honey, I missed you last night when I fell. You should know, sunshine, you brighten my day. Good morning po muli mga ka-MIP. Kumusta ho kayo ngayong araw at kumusta ang ating nagdaang linggo? Oy, ngayon ay linggo ng palaspas, at sa aming mga Katoliko, ang linggo ng palaspas ay pagdiriwang ng matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, na siya ring hudyat ng pagsisimula naman ng mahal na araw. Speaking of mahal na araw, kapag ganitong panahon, ang ating pinag-uusapan ay saan ba ang mga bakasyon, kung marami na ba ang mga nakabook sa mga bus terminal man yan, sa airport, sa mga pantalan. Dahil ito lang yung pagkakataon na medyo mahaba-haba talaga yung bakasyon. Kasama kami doon. Syempre, ayan, gaya ng naririnig ninyo, mayroon kaming annual maintenance. So, off-air tayo ng 3 araw, Kuyang Het, tama ba? Thursday, Friday, Saturday. Pero ngayon, ang tanong ay, makakapagbakasyon nga ba tayo? Sa mahal ng presyo ng produktong petrolyo, talaga namang mapapaisip, mapapadalawang isip. Baka hindi lang dalawang isip. Yung iba nga, ang pinoproblema na, paano tayo mag-visita iglesia? Commute lang muna, Dahil ang sabi nga dun sa ibinalita natin kanina, inaasahan yung mas maraming pasahero sa mga bus terminal dahil marami ang hindi magdadala ng kanilang mga sasakyan. Siyempre, magtitipid. Kung gusto pa rin magbakasyon, magbubus na lang. Ayan, commute na lang. Binabanggit ni Val, 'di ba, na mayroong pagtaas bagamat ang pagtiyak palagi hindi tataas ang singil sa pasahe. Mayroong ilang mga bus company na nagtaas. Actually,
parang dati pa sila nag-adjust eh. Umpisa pa lang yata nitong magmahal ang presyo ng produktong petrolyo. Ano pa ang nagmahal? Yung iba, yung sa mga sa eroplano, malamang naibuk naman, naibuk ng ating mga kababayan bago pa itong krisis. Kasi kadalasan, kung gusto mo talagang makamura sa ticket sa eroplano, mga ilang buwan, mga ilang buwan nakabook ka na. Kasi kapag malapit na masyado yung biyahe mo, tapos saka ka palang magbubook, siguradong mataas ang presyo. Sa pasahe naman sa barko, doon sa amin sa yung mga barko na bumibiyahe ng Batangas, Calapan, nag-abiso na na magtataas ng singil sa pamasahe, kaya yung mga uuwi ngayong mahal na araw masasapul niyan. Inaabangan rin nga kung alam nyo naman yung pantalan na yan, Batangas Port patungong Mindoro, isa ho yan sa talaga ng mga napaka-busy na mga pantalan kapag ganitong panahon. Kaya hindi ako umuwi na mahal na araw sa Mindoro. At talaga namang pahirapan ang biyahe. Actually, yung iba nga, hindi lang oras yung binibilang buong araw na pumipila, lalo na yung mga sasakyan. Kaya ngayon, magkakaalaman, ganyan pa rin kaya ang magiging sitwasyon ngayong uwian para sa mahal na araw? Abangan natin yan. Bagamat, kaya nagkaroon ng biyahe na Batangas, Pola, and vice versa. Nakahapon, nag-umpisa na yung biyahe nitong fast craft na ito dyan sa Pola Port. Para yung mga taga Mindoro na ayaw nang makipagsiksikan kasi minsan mahirap, gaya nga sabi ko, mahirap sumakay ng barko kapag ganitong panahon. Imbes na dadaan pa ng Calapan Port, diretso na sa Pola. Karamihan dyan yung mga taga Socorro, Pinamalayan, Gloria, Bansud, Bungabong, Mansala. Hindi na sunod-sunod. Hindi ko kabisado. Ayan. Hanggang Bulalakaw. Siguro yan yung mga mag-a-avail nitong fast craft na ito. Gusto lang sanang nating malaman kung mayroon ba namang sapat na mga sasakyan na bibiyahe ng Pola papuntang Socorro. Okay, ayan, gaya ng ating naibalitan, mukhang pataas pa rin yung presyo ng produktong petrolyo. Maraming mga... teka, balikan muna natin. Ayan, kayo ho ba ay kontento dun sa pagtugon ng pamahalaan dito sa epekto ng krisis sa Middle East? Yung Middle East crisis na nagpapataas ng presyo ng krudo, na ang epekto naman sa atin, lahat tayo ay apektado niyan, sa presyo ng mga bilihin, bagamat ang sinasabi ay wala pang pagtaas. Yung ating mga kababayan ay kukontra ho dyan. Baka kahit ano pang pagtiyak ang gawin ng ating pamahalaan, kasi iba yung naririnig natin na walang pagtaas. Pero pumunta ho kayo sa palengke. At talaga namang baka wala nang produkto yung sasabihin yung bumaba o nanatili dun sa dating presyo. Kasi tumataas lahat. Kapag tinanong mo yung vendor, siyempre sasabi, yung pagbiyahe mas mataas na, yung pagdala ng mga produkto dito. Kaya yan, ang sabi ng pamahalaan, tinutugunan ho ang lahat ng yan. Nauna yung pagbibigay ng ayuda sa mga sa sektor ng transportasyon, partikular sa mga tsuper na direktang apektado nitong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Tapos ay napirmahan na ni Presidente yung
batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa kanya para ibaba o suspindihin ang excise tax sa langis. Bagamat ang sabi ay under review kung ibababa, magkano bang ibababa, o kung tuluyang o lubusang sususpindihin yan. Na kinu-question naman ng ating mga kababayan, maging ng ilang mambabatas na bakit napakatagal naman ng implementasyon. Ayan, kaya kung na-monitor nyo ho yung report ko kay Lakay, itong Biyernes yata yon, na tinatanong niya rin yan, kasi yun hong batas, yun ho yung nakalagay ang general rules dito sa Pilipinas. Pagdating sa mga batas, ang effectivity ay after 15 days after publication. Kaya nga ang tanong bakit yun din yung ipatutupad dito na mayroon nga tayong state of national energy emergency. Well, so aasahan daw yan after 15 days, edi mga kalagitnaan pa ng Abril, tama ba? Tapos ang binabanggit, 'di ba, kung maipatupad man yan ay mga todo na yata yung 6 pesos kada litro na pagbaba. Kung ikukumpara natin, gaano kalaki na ba yung itinaas? Halos kalahati na, tama ba? Dun sa dating presyo. Yan, kaya kayo ho mga ka-MIP, naririnig nyo naman ho yung mga paliwanag o mismo si Pangulong Marcos yung nagbigay ng kanyang report nitong nakaraang linggo, pinapaliwanag yung mga hakbang na ginagawa ng gobyerno, partikular yung naging deklarasyon ng State of National Energy Emergency. Sige, maya-maya ay balikan nga ulit natin yan, yung paliwanag tungkol dyan at ano nga bang aasahan sa ilalim ng deklarasyon na yan. Pilipinas ang oras, 7:30 ng umaga, magbabalik pa ho ang Maynila, ito ang Pilipinas. This time check is... Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kay RH. Pilipinas ang oras alas 7:36 ng umaga. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Okay, ano nga ba ang ibig sabihin nitong deklarasyon ng State of National Energy Emergency? Ayan, narito ang paliwanag ng pamahalaan. Yan daw ay formal na deklarasyon na epekto nung krisis sa Middle East. Ang natanong nung nakaraan, ang palasyo, na dahil ang Pilipinas ang pinakaunang gumawa niyan, sabi ng Malacanang nangangahulugan lang yan ng mabilis ang pagtugon ng pamahalaan ng administrasyon. Ayan, idineklara ho yan dahil namemeligro yung supply ng enerhiya. At mabibigyan ng espesyal na kapangyarihan ang gobyerno na i-manage, mabilis ang aksyon para i-manage ang stocks ng fuel, ang presyo ng mga bilihin, at matulungan yung mga apektadong mamamayan. Tagal ho yan ng 1 taon, maliban na lang kung paiksiin ng presidente o palawigin pa. Kasabay niyan, inilunsad yung uplift. Unified Package for Livelihoods
industry, food and transport o uplift, ayan, para protektahan ang ekonomiya at ang vulnerable sectors. Ang komite na yan ang tututok sa pag-monitor ng supply ng langis, ng pagkain, ng gamot at lahat-lahat. At sa ilalim niyan, 'di ba? Nagkaroon na nga ho, gaya ng nabanggit ko kanina, nauna na yung pagbibigay ng ayuda sa transport sector sa mga tsuper. Mayroong libreng sakay para sa mga commuter. Ayan, banggitin ko lang dahil binanggit ko yung libreng sakay. May napanood kasi ako na parang may nagrereklamo dahil doon sa libreng sakay. Parang ang tagal daw nang hinihintay kasi kailangan punuin. Siguro mananawagan din naman tayo doon sa ating mga kababayan ngayon ho ay kailangang magkaintindihan tayo, kailangan ng unawaan, kailangang magtulungan, may kaunting sakripisyo, ayan, sa lahat. Yung gano'n namang mga simpleng reklamo natin, baka pwede na nating palampasin. Kasi nga syempre nagtitipid ho tayo sa krudo, So yung mga sasakyan, kung libreng sakay man yan ng pamahalaan, syempre mina-maximize na yung pagbiyahe puno ng pasahero para hindi sayang ang krudo. Mukhang may iba na naiinip na nako, ang tagal-tagal naman umalis. Okay. Ayan, at syempre yung protection dun sa presyo ng mga bilihin para maiwasan yung mga pagsasamantala. Sana naman panawagan natin dun sa mga nagnenegosyo na wag naman na samantalahin yung sitwasyon natin ngayon. Kasi lalo na kung nababalitaan natin na may iba nga na mga negosyante na nakakapagbigay pa ng diskwento dahil nauunawaan nila yung bigat nito sa ating mga kababayan, yung epekto nito sa ating mga kababayan. So siguro naman yung saktong kita, sigurado naman ako hindi naman siguro magpapalugi yung mga negosyo. Pero wag na lang na isipin pa natin na samantalahin na kumita dahil alam naman natin na yung mga kababayan natin nahihirapan sa sitwasyon. Ayan, sino na ba ang nabigyan ng cash assistance bukod sa mga tsuper, ang mga magsasaka, ang mga mangingisda at yung mga manggagawa na maaring mawala ng trabaho. Naku, yun yung nakakalungkot. Naalala natin tuloy yung COVID-19 pandemic. Yan ang isa sa mga naging epekto. Siyempre, kapag may nawala ng trabaho, ibig sabihin may pamilya na maapektuhan rin. Hindi lang naman yung isang individual na basta lang siya nawala ng trabaho. Hindi lang siya ang magugutom. Kapag ganyan, siyempre may pamilya yan. Ayan, at sa ilalim pa rin ho ng deklarasyon na yon ay hinihimok ang obligado actually yung pagtitipid sa enerhiya. Kaya yung mga ahensya ng gobyerno ay mayroon ng mga memo sa kanila. Kaya mayroong ipinatutupad na rin yung 4-day work week para makatipid sa kuryente, sa gasolina, ayan, sa paggamit ng aircon sa mga opisina. Hinikayat na makiisa rin dyan ang LGU, mga lokal na pamahalaan at ang pribadong sektor. Okay, ayan. Sige, maya-maya babasahin ko yung ilan sa inyong mga mensahe, ha. May nagsabi dito na sabi ni Arman de la Cruz, para sa akin, wag naman sasama ang loob ng mga kumukuha ng ayuda. Dapat, wag na magbigay ng ayuda. Ibigay na lang sa mga kumpanya ng gasolina para ibaba nila ang presyo.
Actually, may mga ganyan may mga ganyang suggestion, more on question. Ayan, kino-question na bakit nga ba direktang binibigay sa kanila. Actually, di ba, yung naunang paliwanag ng DSWD, ang alam kasi natin, yung fuel subsidy dati, ang paliwanag dyan ay hindi yung cash na binibigay sa kanila pandagdag. Halimbawa, kung ito yung budget mo sa diesel o gasolina mo sa isang araw, dahil binigyan ka ng fuel subsidy, pandagdag lang yun doon. Pero doon sa tulong pinansyal na nanggaling sa DSWD na ipinamamahagi ngayon, mukhang bilang ang sabi nga ni Secretary Rex, hindi sila tinitingnan bilang mga tsuper. Tinitingnan sila na isang individual na nasa krisis, nakararanas ng krisis. Kaya yung ayuda talaga, hindi lang para sa kanilang diesel o gasolina. Maynila, ito ang Pilipinas! Kaya 'di ba ang tanong saglit lang 'yan. Magkano 5,000? Nako napakadaling gastusin 'yan. So kapag naubos, yun ang tanong. Kaya ang sabi ay maaari namang magkaroon ng panibagong round na siya namang ikinasasama na ng loob ng mga taxpayer, lalo na ng minimum wage earner, na matik ang kaltas sa sahod, pero walang ayuda sa panahon ng krisis. Nauunawaan rin naman ho natin yun, kasama tayo doon. May hugot pala. Kasi alam nyo lalo na yung, di ba binabanggit ko nga, kumonte na yung mga nagdadala ng sasakyan. Hindi naman porket may sasakyan ka ay ibig sabihin ay may kaya ka na sa buhay, Siyempre, aaray ka pa rin sa mahal na presyo ng produktong petrolyo. Karamihan sa ating mga kababayan na naghangad na magkaroon ng sasakyan ay dahil gusto lang ng ginhawa sa pagbibiyahe. Alam naman natin, hindi ganun kaganda yung ating mga transportation system dito sa Pilipinas. So, kung kaya mong mapag-ipunan, magkaroon ng sasakyan para maginhawa ang biyahe papuntang trabaho, sisikapin mo yon, Alam mo rin naman na gagastos ka sa gasolina o sa diesel, kasama yon sa binabudgetan mo. Pero yung pagtaas ng sobrang taas, yan ang problema. Maynila, ito ang Pilipinas! Sabi ni Ating Teresita, dapat manguna ang mga nasa gobyerno sa pagpapakita ng pagtitipid. Nauna na ho sila. Ayan, gaya nga ng binabanggit ko kanina, may memo sa kanila na bawasan yung paggamit ng kuryente, ng gasolina sa mga service nila. At 'di ba? Diniscourage na rin muna yung mga yung mga ilan sa mga aktibidad na pwedeng gawin online daw para hindi na gagastos. Ayan, at sinasang-ayunan din ni Ating Teresita na dapat ay puno yung mga sasakyan palagi para nakakatipid sa gamit ng petrolyo. Actually, 'di ba, nabalitaan niyo yung mga bus, yung mga biyaheng probinsya, karamihan dyan nagpupuno ngayon. Dati kasi sumasakay rin tayo dyan, may oras lang sila, halimbawa 1 oras, so kung ilan lang yung sakay, kailangan nilang umalis kasi 1 oras lang silang dapat naghihintay doon sa terminal. Pero ngayon ay kailangan ng magpuno, syempre, para masulit yung gasolina doon sa biyahe. Okay, sige, maya-maya papasadahan ko yung ilan sa inyong mga mensahe. Ang ating oras, 7:47 ng umaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blooms.
Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Kami mga social worker, hindi lang naman kami yung mga tagabigay ng ayuda or hindi lang kami tagabigay ng mga sardinas at bigas tuwing kalamidad. No, we're fighting for systemic change. Pero tingin niyo ba sa ganito kalaking work na ginagawa ninyo para sa ating lipunan, do you get enough credit for what you do? Actually, hindi. Maraming sasang-ayon sa akin na social workers. Kasi hindi naman talaga nabibigyan ng enough credits.
bago sila mabigyan ng tulong or bago sila ma-coordinate sa ibang tao, may social worker na tumatrabaho ng kaso nila. No, na Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Okay, shoutout muna tayo. Good morning, Attorney Arnel Guevara Fortes ng Legal and Legislative Affairs Service ng Senate. Aba, suki pala natin. Thank you, Attorney. Happy birthday, Chona Yu. So magpapasalamat na ako in advance para sa merienda ng Malacanang Press Corps bukas. Courtesy of Chona Yu. Happy birthday! At shoutout rin kay Kuyang Jerry Rendon na maagang nakatutok, si Banong. Suki rin natin yan tuwing araw ng linggo. Si Ronald Salazar, sabi niya, watching here from Tarlac. Pa-shoutout po. Good morning, Sir Ronald. Si Kuyang Mike Montero. Pastor Frederick Omanya ng Florida Blanca, Pampanga. Shoutout rin kay Lina Dalisay, kay Jason Baldemoro. Sabi niya, good morning, Let. Dapat magtulungan na lang po tayo kesa puro kontra at puro paninira sa gobyerno sa krisis. Kesa sa gusto lahat maupong mamuno. Ayan, at syempre, sana matapos na ang gulo sa Middle East. Ayoko, yan ang dasal nating lahat. Dahil dyan nag-umpisa itong lahat ng ating pagdurusa ngayon, ano? Sabi ni Ohenso, hanggang ngayon nagtataka ko, bakit nila binigyan ng ayuda yung mga bus operator? Ang service nila, pag nagde-deposit, wow, Raptor, Land Cruiser. Good morning, Antonio Carrasco. Si, si Danilo Foronda, ayan. Sabi niya, alin po ang libreng sakay sa police vehicle? Marami. Actually, halos lahat ng ahensya na may available na mga sasakyan na pwedeng magamit para sa libreng sakay. Ino-offer na ho yan. At ang sabi nga ng pamahalaan ay whole of government approach, yung pagtugon dito sa epekto ng krisis sa Middle East. Dapat, teka. Ay, teka, biglang tumaas. Good morning, Let. Ano to? Sa Australia ba yung binabanggit nyo po? Na may ayuda para sa bawat bata sa isang pamilya. Narinig ko rin yan. May isa pang bansa kung saan yan pinatutupad. US, kung hindi ako nagkakamali. Ang binabanggit ng kapatid ko nung panahon ng pandemya. Dahil sila yung nagbabayad ng buwis. Ang kwenta dun sa kanilang ayuda ay bawat anak. Good morning, Kuyang Arnold Reyes. Si Patrick Pogi. Sabi, magkakaroon din po ba ng mga bahay-bahay na ayuda? Abangan natin yan. Ang sabi nga, yung lahat ng ideya, mga suhestyon, mungkahi, kung ano pa man yan, lahat yan ay kinukonsidera, lahat ay pinag-aaralan. Siyempre, ang sasabihin, hindi, baka sasabihin ng gobyerno, hindi lahat ay pwedeng bigyan ng ayuda, lalo na kung mayroon kang kaya. Alam nyo ho, hindi rin naman natin masisisi yung ating mga kababayan.
kung gano'n na lang na naghahanap ng ganyang mga serbisyo mula sa pamahalaan, lalo na at alam natin yung mga insidente ng korupsyon. Abay, talagang masisingil ho kayo. Titipirin nyo kami ngayon? Tapos ang daming nakinabang sa pondo ng bayan? Hindi po pwede yan. Sabi ni Rodel Romero, dito sa Pilipinas, pang first world country ang tax system, pero masahol pa sa third world country ang tulong ng gobyerno. Okay, teka, silipin ko yung ating Facebook para hindi magtampo yung ating mga ka-MIT. Si Didi Manuel, nanonood siya sa atin mula sa Digman, Bacoor City, Cavite. Maraming salamat po. Si Margarita Guevara, nakatutok rin sa atin mula sa Pampanga. Si Eli Galsote, dyan sa Molino, Bacoor. Revelito Magallones sa Victoria, Tarlac. Tristan Gulay. Rainier Terencio. Sabi niya, good morning, makatanggap sana lahat ng 5K ayuda dahil apektado ang lahat. Si Saturnino Laway Sr. from Quezon City, si Lily Ruvivar. Sabi niya, just stay home, outdoor, stay safe, save money, just enjoy with your loved ones, be practical. Life is so difficult now, totoo ho. Especially the everyday living and high prices of everything. Ayan, always pray. Tama ho yan, kaya marami talaga ang mas naniniwala ako marami sa ating mga kababayan ang mas pipiliin na manatili sa mga bahay ngayong Holy Week. Pagkakataon nating magpahinga. Yan, naiisip ko na yes, pwede akong matulog sa tanghali. Anli tulog. Si Leo Havares, good morning po, maraming salamat. Si Jimmy Punzalan, Raul Olonan, nanonood sa atin mula sa Cainta, Rizal. Margarita Guevara, dyan sa Pampanga. Okay. Hi, ayan. Ano pa ba yung mga hindi natin nabanggit na nako, laman ng balita rin itong mga nakaraang araw, lahat na yata. Wala ba tayong ibabalita na pagbaba? Kasi parang lahat pataas, parang inaabangan na lang natin na mangyari ang mga yan. Yung taas singil sa kuryente, sa LPG. Sabi ko nga nung nakaraan, kasi nung January 1, eksaktong January 1, ayaw sumindi nung kala namin. Ayan, so nagpa-deliver kami ng tangke. Kasi akala namin naubos na. Kaso pagdating nung delivery boy, nung inaayos niya na, sabi niya may laman pa yung tangke namin. So, ibig sabihin hindi pa pala ubos. Hanggang ngayon meron pa rin. So anytime now pwedeng maubusan. So yun yung problema, 'di ba? Baka mas mahal na yung mabili naming LPG. Ayan, sana ay kayanin pa natin. Sana ay marami pang mahanap na solusyon, pamamaraan ang pamahalaan para maibsan yung epekto nitong pagtaas ng presyo ng krudo dahil dyan sa krisis sa Middle East. Para naman hindi masyadong mabigat sa bulsa. Lalo na kung wala naman tayong ekstrang pagkukunan. Ano ho? Oy, kumusta yung ating mga kababayan na nandiyan pa rin sa Middle East? Oy, marami sa kanila ang nangangamba na pag hindi pa rin natigil itong gulo, baka marami ang mawalan ng trabaho. Yan ang isa pang nakalulungkot
Dahil syempre, di ba, papaano ang kanilang pamilya kapag umuwi sila sa Pilipinas? Kaya nga marami ang ayaw umuwi dahil talaga ang iniisip nila ay yung kanilang pamilya. So kailangang may trabaho sila doon. Kahit pa nga nakakapag-alala yung ganun, di ba? Hi, okay. So, dasal-dasal po muli tayo. Yan ang ating panawagan dahil kapag ganitong linggo, marami naman ang nagsisimba sa atin. Lalo na ngayon, linggo ng palaspas. Siguradong marami ang bibisita sa mga simbahan. Sama ho natin sa panalangin ang Pilipinas at ang gitnang silangan, ang buong mundo. Maraming salamat mga ka-MIP. Salamat po sa pagtutok sa atin ngayong umaga at syempre sa susunod na linggo. Ayan, Easter Sunday na yon. Muli tayong magkakasama dito sa Maynila. Ito ang Pilipinas. Ako po si Leth Narciso at ang inyong susunod na matutunghayan ay ang March 15 episode ng mga isyong pambayan kasama si Manang Milky Rigunan. Pilipinas ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. This time check is brought to you by Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number 1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS